Kunting gala muna tayo guys. Pakita ko lang sa inyo yung lugar namin. Yan. Yan, napakaganda. Guys, kunting gala muna tayo guys. Pakita ko lang sa inyo yung lugar namin. Yan. Ang Intermarché ay bukas simula alas 10 ng gabi, umaga hanggang alas 6 ng hapon guys. Yan lang ang nag-iisang grocery na open every Sunday. So dito tayo guys. So ayan, dito sila, simpleng buhay na sa Pulan. Ganyan lang guys, nagpipishing sila sa isang maliit na lake. Yan. Hindi ko alam kung anong ganyan nahuhuli dyan, tilapia ata. What? Yan, may fountain sa gitna. What the? Yan. Okay, napakapayak at simpleng pamumuhay. Nag-enjoy na sila guys. Yan. Eh guys, pauwi na tayo. Ayan yung Intermarché. So lalakarin ko na lang papuntang bahay. Yan. Dito guys, paano ka pag nakita ka sa pedestrian, talagang humihinto sa sasakyan. Guys, dito na tayo sa aming bahay at ayan yung aking sasakyan. Hindi lahat ng oras kailangan natin ng sasakyan guys. Kailangan natin lakad-lakad din, exercise. Yan, papasok na tayo sa bahay. Hindi ko na kayo itutur sa loob kasi nakita nyo naman to dati. Sige, see you later guys. Hi guys, ito naman po si Algin Martinez, ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon about sa Pulan. So kung bago ka pa lang sa aking channel ay maigihing mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para laging updated ka sa mga vlog na gagawin ko. Ang topic natin for today ay kung paano nga ba ma-monitor ang ating TRC na kung nag-on process na siya guys. So sa mga nakakaalam nito, skip nyo lang yung video guys, pero ay di, joke lang, panoorin nyo pa rin. So, tuturuan ko kayo ngayon guys, lalong-lalo na sa mga papunta ng Pulan. At siyempre alam naman natin, pag papunta ka ng Pulan, so 1 year lang ang nag-grant na visa sa atin. So, pagka after ng 1 year, expire na yan guys. So, 3 months before mag-expire, oh guys, ito, correct talaga to. 3 months before mag-expire ang inyong visa sa tatak sa inyong passport, maigihing ipaprocess na ito sa inyong amo, o sa inyong employer, o sa inyong agency. Yan guys. Kasi minsan mali yung pagkaka-interpret ng iba na 1 month before expiration. Kukurik ko lang guys, 3 months before expiration ng inyong visa, ipalakad yun ng inyong TRC. So alam naman ng mga agency yan dito na dapat ganun, ina-update na nila kayo kagad yan. So balik tayo sa topic guys. Tuturuan ko kayo ngayon paano ma-monitor ang ating process ng ating TRC. Sa mga nagtatanong, sir, paano malalaman yan? So, ito guys, ituturo ko sa inyo mamaya. So, pansamantala i-explain ko muna kung paano. So, kumuha kayo ng case number doon sa void shift kung saan man kayong city nag-apply ng inyong TRC. For example, sa Pusnan, kukuha ako doon or mag-email lang ako ng doon sa void shift. Ilagay ko sa description box ang link kung saan kayo mag-email or saan kayo maglalagin. So, continue tayo guys. Kundi paliwanag lang muna ulit sa mga nagtatanong kasi guys, bakit daw ang minablog ko lang ay ang magaganda about Pulan? Ba't hindi ako magbablog ng mga disadvantage about sa Pulan? Kasi daw sabi nila yung mga ibang vlogger, hindi sinasabi ang totoo kung ano nangyayari sa Pulan. Guys, yung mga nangyayari lang sa buhay ko, yung binablog ko, at hindi ko alam ang nangyayari sa ibang buhay ng kapwa ko, OFW rito. So, alam ko naman na hindi lahat tayo ay swerte sa pag-abroad. So, merong medyo minamalas. At alam naman natin yan na laban lang, makakaahon din kayo. Kung minsan guys, medyo iniisip natin na ang ganda ng napanood kong vlog, bakit ganito ang kinasadlakan ko sa Pulan? Ganun ang sinasabi ng iba guys. So, pagdating nila dito guys, maraming tawag doon, nagsisi. For example, galing sila ng Middle East.
Kasi yung napanood nilang vlog, yung isang content creator, maganda lang lahat ang sinasabi. So pagdating dito yung sahod nila guys, hindi katulad ng sahod ng nireveal ng isang content creator. So kaya nagsirisisi nila yung ibang vlogger, bakit daw hindi sinasabi ang totoo. Guys, yung mga ibang vlogger na nagre-reveal ng kanilang salary, is yun talaga kasi ang sahod nila. So sa inyo, baka hindi ganun kalaki, ang sa kanila ganun kalaki. So magkakaiba kayo guys ng magkakaiba kayo ng tawag nun, ng kapalaran. So advice ko lang guys ulit sa mga gustong magpulan. So pag nakarating na kayo guys dito, wag ho kayong pag lumipat kayo, wag yung lumipat ng agency ulit. Na nanggaling na kayo sa agency pa rin ulit. So dapat maghanap kayo ng employer na direct contract kayo guys, madadirect kayo. Huwag kayong tumanggap ng umuba ng mandate contract ngayon guys, kasi agency lang na agency yan. Dapat ang mahanap nyo rito guys is umuba o fratsa yung employment contract na direct kayo sa company. Kasi yan guys ang nagbibigay ng magandang sahod. Kasi pag sa agency kayo wala, sa agency lang napupunta yung pinaghirapan nyo. So guys, na-explain ko na rin yan nung nakaraan kung anong maganda, agency or may mga previous vlog na ako niyan, agency or tawag mo, direct. So mas maganda pa rin ang direct hire guys. Lahat kasi ng benefits, mabibenefits mo. Kasi kung pa agency ka, palipat-lipat ka lang, wala kang magandang tawag nun, trabaho. Kasi pag nilipat ka ng agency mo sa ibang company, doon na naman kayo, palipat-lipat katulad na nangyari sa amin dati. Sa isang agency na nilipat-lipat kami every 3 months, palipat-lipat. So, alam nyo na yun kung anong agency yun sa mga nakakakilala talaga sa amin. So, palipat-lipat guys, wala kayong maiipon nun. So, advice ko, maghanap ng employer na madadayari kayo, katulad namin. Guys, simulan na natin ang pagtuturo sa inyo kung paano mamonitor ang ating TRC, kung ongoing na yung process niya, kung gumagalaw na siya guys. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-like na bago natin umpisahan to. Share nyo na rin para may matutunan yung iba nating kababayan. Sige guys, simula tayo! Punta lang kayo guys sa inyong Google Chrome at ilog in ang Wielkopolska Boboy Chief Office. Postnan kasi na-postnan ako. So, ayun guys, naglalagin na siya. Hanapin nyo lang ang inyong foreigner kasi foreigner tayo. Tapos, hanapin natin guys ang kung may appointment ka na, mayroon ka na, pwede ka magpa-check appointment din dyan. Pero ang topic natin ngayon para ma-check ang ating status. So, nandiyan nakalagay, check status guys. Pipindun natin yan, click lang natin yan. Sa mga wala pang case number, so pwede kayong mag-email or tumawag para ibigay hingin yung inyong case number. So ito yung case number ko, nakalagin na sa cellphone ko kaagad. So pati password nilagin ko na, tapos i-check lang natin yan guys. Tapos check. Tapos agree daw tayo, kayo na magbasa kasi hindi ko rin yan kailangan basahin kasi next lang, agree. Agree lang guys, agree ulit. So, ayan na guys yung aking status. So, ready na ako para sa review ng application ko para sa check ng police border. So, yan na guys. So, ganyan lang kabilis. Kailangan monitor nyo rin guys para malaman nyo kung gumagalaw ang inyong TRC at alam nyo pa kung anong kulang ng document. Nakikita rin guys kung may mga kulang kayong document guys. Okay. Ayun na nga guys. I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial kung paano mamonitor ang ating TRC kung on process na siya. Kung gumagalaw na rin yung process niya. So, sa mga nagsasabi medyo matagal yung nagtatanong gaano katagal ang TRC guys, medyo matagal siya ngayon, hindi siya katulad ng mga nakaraang apply namin na 8 months nagkaroon na kami ng TRC. Yung nagsasabi ng 2 months, 3 months may TRC na sila, pinapaloyer yun guys. Kung may extra money na mga edi, paloyer nyo na lang. Kung wala, DIY nyo kayo mismo mag-process o yung employer nyo. O medyo nga lang matagal kasi sa amin, almost year na bago pa kami nakapag-appearance eh.
na pag-biometric. So, yun guys, bago nga pala makalimutan, merong nagpapa-shoutout sa akin shoutout nga pala kay Movie Time QC9GF. Movie Time, shoutout sa iyo. Salamat sa pagsuporta sa kay Argin Martinez. So, sa sunod, kung sino magpapa-shoutout, comment lang guys. At hindi ko na siguro kailangan isara ang comment section natin. At naway na-explain ko na sa inyo ng maayos ni Madam kung ano nangyari. So, andito lang kami. Andito pa rin kami. So, guys, ito nga pala si Argin Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful living a simple life is okay. See you guys. Love you.